Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-samang maghanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang misa ngayong araw na ito ay tinatawag nating Misa Aurea o ginintuang misa, sapagkat ating ginugunita ang ginintuang pagkakataon ng inalok ng Diyos ang sangkatauhan ng kaligtasan sa pagdala ng mga anghel sa mahal na Birheng Maria ng magandang balita ng kaligtasan. Nawa, katulad ng mahal na Birhen, atin ding pagsang-ayunan at tuparin ang kalooban ng Diyos upang ang ginintuang sandali din ng sangkatauhan ay matupad. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nung mga araw na iyon, pinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at tatawagin itong Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Magsitayo po ang lahat.
halina susilid aking landas ng dusay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na nagpagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipinanganak mo, tatawagin anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Simbang gabi at araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At tayo po ngayon ay dumako na sa pang-ilang araw na po ng simbang gabi. Pang-5. So yung mga nakakalima, taas nga ang kamay, nakalimang ganito. Ayan, palakpakan natin ang bawat isa at patuloy tayong maghanda sa Pasko ng pagsilang ng mahal na pong Jesus Nazareno. Nangangalahati na tayo, tumawid na po sa kalahati ng simbang gabi at matira ang matibay, no? Hanggang sa Kapaskuhan. At gaya ng aking nabanggit, itong mga simbang gabi lalo na, iba't ibang mga tauhan ang ipinapakilala sa atin upang turuan tayong maghanda sa pagdating ni Jesus Nazareno. Sapagkat hindi lahat nung nandoon, nung panahon na iyon, nakilala si Jesus. Hindi lahat ng nandoon tinanggap si Jesus Nazareno bilang pinangakong tagapagligtas. Kaya nga't yung mga tauhan nitong mga simbang gabi ay mga halimbawa dahil sila ang mga nakakilala kay Jesus. Sila ang mga nakatanggap ng biyaya at pagpapala ng pagdating ng Panginoon. At gaya ng natanong ko nung isang araw, ay lahat naman tayo, di po ba? Gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka sana ng Diyos. At paano tayo pagpapalain? Matuto tayo sa iba't ibang mga tauhan. Nung isang araw, natuklasan natin ang sikreto ni San Jose. Papaano, bagamat maraming aberyang nangyari, nakilala, natanggap ni San Jose si Jesus Nazareno. Kahapon, si Zacarias. Ngayong araw na ito naman, malalaman natin ang sikreto ng mahal na Birheng Maria. Papaano ba niya natanggap si Jesus Nazareno? Alam niyo pong ang misang ito, ang ika-5 araw ng simbang gabi, ang tinatawag na Misa Aurea o ginintuang misa. Sapagkat ito raw po ay ginintuang sandali. Sapagkat nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ni Anghel Gabriel ng pagtupad ng pangako ng Diyos. Ibinalita ni Anghel Gabriel kay Maria na ipanganganak na ang ipinangakong manunubos. Kaya nga, it is a golden moment. Kaya nga, sa iba po, yung titik ng anunsasyon ay nakalimbag ng ginto sapagkat magandang balita, natupad na ang pangako ng Diyos. At gininto ang sandali din ito para sa sangkatauhan. Buti na lang ang inalok ng Diyos si Maria. Dahil si Maria ay sumang-ayon sa plano ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung gusto raw natin mangyari ang himala, dapat magsalubong ang paanyaya ng Diyos at pagsang-ayon ng tao. Pag yan daw nangyari sa puso natin, gaya ng nangyari sa mahal na Birhen, yun ay ginintuang sandali. At yun ay ginto na hindi malanakaw. Yun ay ginto na tunay na kayamanan pag nagsalubong ang paanyaya ng Diyos
at pagsang-ayon ng tao. Ano ba nagsasalubong sa puso natin? Minsan na nagsasalubong yung init ng ulo mo at init ng ulo ko eh. Kaya hindi grasya, disgrasya ang nangyayari. Ang nagsasalubong yung intriga ng ibang tao at yung sulsul naman. Kaya pag gano'n na nagsasalubong, ano ba nagsasalubong sa buhay natin? Kung gusto raw natin itong maging ginintuang sandali, kung gusto raw natin mangyari ang tunay na himala, magsalubong ang paanyaya ng Diyos at ang pagsang-ayon ng tao. Pero bakit daw? Papaano sumang-ayon ang mahal na Birheng Maria? Alam niyo mga kapatid, kung talagang iisipin natin ang kwento ng unang Pasko, hindi naman po ganun kadali. Naalala niyo si San Jose? Nung nalaman niya, buntis si Maria. Si Maria napakakasalanan niya at alam niya, hindi siya ang ama. Di ba natanong ko yung mga brad natin, kung kayo yun, ano sa tingin niyo sa sitwasyon na yun? Sasabihin niyo, mapapakamot kayo siguro sa ulo, sabihin niyo, problemang malupit to. Kung kayo po ang mahal na birhen, may pangarap na siya, ikakasal siya kay San Jose, gusto niya magkaroon ng magandang pamilya, simpleng buhay, dumating yung anghel, sabi ng anghel, Maria, change of plans. Mabubuntis ka, hindi si Jose. Lililiman ka ng kataas-taasan at ang iyong anak ang magiging manunubos. Kung kayo po si Maria, anong magiging pakiramdam nyo? Natitiyak ko, sabihin nyo, patay, problema yata to. Meron daw tayong pamamaraan papaano tumingin sa buhay. Lalo na yung mga sitwasyon na hindi natin inaasahan, hindi kasama sa plano natin. Pwede raw natin tignan ito bilang isang problema lamang. Hindi naman maitatatwa. Ang unang pakiramdam ni San Jose, problema to. Ang unang pakiramdam ni Maria, problema ito. Pero sa isa raw mananampalataya, sa isang tunay na deboto, hindi ka humihinto sa problema. Dahil may pananalig ka, tumatawid ka mula sa problema sa hiwaga. Kaya ang magandang tanong sa ating lahat, ano ba tingin mo sa buhay? Panay problema lang ba? O binubuksan mo rin ang isip mo na maaari itong maging isang hiwaga? Problema o hiwaga? Pag problema raw ang tingin mo sa isang sitwasyon, talagang maaburido ka. Talagang mapapagod ka. Talagang mananawa ka. Kasi pag problema mo ang tingin sa isang bagay, ang lagi mong unang iisipin, anong gagawin ko? Anong solusyon ko dito? Papaano ko tatapusin at lulutasin ito? O di kaya'y papaano ko tatakbuhan ito? Pag ganun daw ang pananaw mo sa buhay, problema. Pero kung ika'y tatawid at titignan mo to bilang isang hiwaga, hindi mo tatanungin anong gagawin ko. Tatanungin mo, Diyos, Lord, bakit ba nangyayari ito? Anong gagawin mo ba sa buhay ko? Saan mo ko dadalhin sa mga pangyayaring ito? Nakita niyo yung diferensya? Pag problema, talagang maaburido ka. Kasi ang lagi mong iniisip, ano yung gagawin ko? Pero pag ang tingin mo raw sa isang sitwasyon, hiwaga, ang itatanong mo, Lord, ano ba yung gagawin mo? Bakit ito nangyayari? Ganito ang nangyari kay San Jose at sa mahal na Birhen. Nang dumating yung pagkakataong ito,
tinignan nila yung pangyayari. Pero inyo, dumating isang bata, di ba? Ngayon, ganun din. Pag nalaman mo, buntis ka, patay, problema to. Pag may dumating na hindi ka nais-nais sa buhay mo, ang tingin mo lang ba dyan, problema? Pwede kayang tignan natin ito bilang isang hiwaga. Alam ko po, mahirap, lalo na kapag masaklap yung pangyayari. May sakit ka, may problema kayong mag-asawa, may pagsubok kayo sa pamilya ngayon, may hamon sa negosyo nyo ngayon. Kaya ang tingin mo rito, problema na naman, Lord. Pero pwede bang tignan mo rin ito bilang misteryo at hiwaga na gusto kang kausapin ng Diyos sa pamamagitan nito? Ganon ang sikreto ni Maria. Kaya siya sumang-ayon. Kaya nangyari yung himala. Kaya naranasan niya ang pagpapala sapagkat nakita niya hindi lang problema kung hindi hiwaga. Alam niyo po, may ikukumpisal po ako sa inyo. 2 taon nang nakakaraan, nung pinatawag ako ni Kardinal Advincula at sinabi niya sa akin, Father Jun, pupunta ka sa Quiapo. Aaminin ko po sa inyo, maraming pariho ang tatanggi, nangangamba, kinakabahan pag sinabing pupunta ka sa Quiapo. Kasi aminin natin, kapag nakita mo ang Quiapo, talagang minsan iisipin mo, problema. Ang laki ng Quiapo, ang daming tao, ang laki ng simbahan. Tignan mo pa lang yung traslasyon, problema na kagad ang iisipin mo. Makita mo lang lahat ng kasapi at mababalitaan mo, hindi nagkakasundo. Ang daming dapat ayusin. Problema ang iisipin mo. Kaya, mangungumpisal po ako sa inyo nung una. Sabi ko sa kardinal, baka meron naman nung iba. Baka may mas matanda, mas matalino, mas magaling. At sa loob-loob ko, mas makalulutas ng problema dyan sa Quiapo. Pero sabi ng kardinal sa akin, hindi. Subukan mo. Pumunta ka. At alam niyo po, sa 2 taong ko rito, yan si Reverend, lagi kong kinukwento sa kanya, kapag nakikita ko po, lalo na kayo ngayong Biyernes, ang mga deboto, ang nakikita ko po, ang hiwaga ng Diyos. Kaya nga't pilit nating inuunawa, bakit ba kayo nagbabalik-balik sa Quiapo? Bakit ba kahit umulan umaraw, walang papigil sa inyo, dumulog sa Poong Nazareno? Aaminin ko po sa inyo, ang nakikita ko po sa inyo, hindi problema, kundi hiwaga. At ang hiwaga, mga kapatid, hindi yan nilulutas. Hindi yan pinagsusumikapang tapusin o ayusin. Ang hiwaga, katulad ng krus, niyayakap. Hinahayaan mong mangusap sa iyo. Hinahayaan mong gabayan ka at akayin ka sa buhay. At sino bang makatatanggi sa atin na ang pinakahiwaga ng Quiapo ay ang nag-uumapaw na pagpapala, himala, at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Kaya nga, pinagsusumikapan natin, alamin ng maraming kwento ng himala. Alamin kung paano gumagalaw ang Nazareno sa bawat isa sa atin. Dahil yan ang hiwaga. Hindi tayo ang gumagawa. Hindi tayong lulutas. Kung hindi ang Poong Nazareno, ang Diyos, ang siyang gagawa ng paraan. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Opo, maraming mahirap at masasaklap na nangyayari sa buhay natin. Pero pwede kayang wag lang natin tignan ito bilang problema.
Bagkus, tignan natin kaya ang mga ito bilang hiwaga. Dahil pag hiwaga ang tingin natin dito, hahayaan nating ang Diyos ang mangusap. Ang Diyos ang magpaliwanag. Ang Diyos ang magbigay ng lakas. Puno ng hiwaga, hindi problema ang Quiapo. At ang dinudulog nyo sa Pong Nazareno, hindi lang problema. Ang idulog nyo sa Kanya, yung hiwaga ng buhay. Lord, bakit ba ako may sakit ngayon? Lord, bakit ba nangyayari ito ngayon? Lord, bakit ba ang dami kong kinakaharap ngayon? Mangusap kayo. Paliwanagan niyo ako. Palakasin niyo ako. Kapag ganun daw ang ating mga tanong, katulad ni San Jose, katulad ni Maria, ang tingin natin sa buhay, hindi puno ng problema, kung hindi puno ng hiwaga. At kapag puno ng hiwaga, mapupuno ng himala. Kaya't sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, nang dumating ka dito sa lupa, ang tingin ng maraming tao, problema ka. Ngunit, katulad ni Jose at ni Maria, ikaw ay tinanggap bilang hiwaga. Kung kaya nga't marami mang hindi maintindihan, marami mang mahirap gawin, malugod kang tinanggap at naging gininto ang sandali nang ang Diyos ay naging tao. Narito po kami, iyong mga deboto, at naniniwala kami, hindi problema lamang ang aming hinaharap, kung hindi hiwaga sa buhay. At kapag ito'y hiwaga, nangungusap ka, nagaanyaya ka, naggagabay ka, at nawa ang maisukli namin ay pagsang-ayon at pagsunod. Maghahanda kami sa hiwaga, himala at biyaya. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, humiling tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng Kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kaming iyong simbahan sa misyong ibinigay sa amin ng iyong anak upang ang aming pagpapatotoo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ng mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong mga kasangkapan kaming mga natitipon ngayon ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kapahingahan ang mga kapatid naming yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain.
Diyos naming Ama, halina't kami palayain. Makita nawa namin ng iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong paghahari. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Puno ng hiwaga at himala ang Diyos sapagkat siya'y ating Ama. Sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa langit. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pagwas ko. Meron ang Diyos naragalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Basta ninyo
tatawagin Emmanuel. Magsayo tayo sa ating kinapapalabitan. Ngayon'y nagpapangamon, bigyan at ikatuparan. Basta ninyo kabanggaan, ang Birhen ay maglilihim, magsisilang, nagsukling na tatawagin Emmanuel. Pero ay darating siya at pagkamuhan sa sala at Diyos ay amoy ang kanyang bayan. Basta ninyo'y kabanggaan, ang Birhen ay maglilihim, magsisilang, nagsukling at tatawagin Emmanuel. Puso natin linisin, gawin ang muling saksakan, nang dito siya makatagpo ng kanyang kaparihan. Basta ninyo'y kabanggaan, ang Birhen ay maglilihim, magsisilang, nagsukling na tatawagin Emmanuel. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina,
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa ating mass offerers ngayong misang ito, ang Ministry of the Blessed Sacrament, Apostolado ng Panalangin, at kayo pong lahat na patuloy na tumatangkilik, nagsisimba at tumutulong sa ating simbahan. Palakpakan po natin ang bawat isa. At salamat din po sa pagpunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang buhay ay hindi puno ng problema na dapat lutasin. Bagkus, ang buhay ay puno ng hiwaga na dapat nating tuklasin at tanggapin upang ating makilala ang himala at pagpapala ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahe at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyam na araw na aking tutuktin, gigising at